Sister B, purihin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hanggang sa dulo, dinig ano po? Naririnig ako sa dulo, right? Amen. Yes. Amen. Salamat and aking welcome ang bawat isa sa ating kalagitnaan. Isang linggo, punong-puno ng pagpapala. At maraming salamat sa Panginoon dahil naririto tayo. So the fact na iba't iba sa atin ang ating pinagdaanan, ngunit tayo ay naging matagumpay. Amen? Amen. Ang Diyos ay mapagtagumpay sa ating buhay. Kaya muli naririto tayo para ihayag ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. And karapat-dapat na siya ang bigyan ng papuri. No? Hindi po sapat yung sabi nga natin sa awitin, it's not enough. The words, ang ating ang buhay, ang kaya lang natin ihandog ay ang ating puso. Hindi yung mga bagay-bagay. And sa hapong ito, alam ko na meron tayong tatanggapin na mensahe na nanggagaling sa Panginoon. At ito ay napakaganda para sa buhay ng bawat isa. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, tayo ay binayaran na. You are all fully paid. Fully paid. Kaya sa hapong ito, alam niyo po na yung pag sinabi natin na fully paid, napakasarap pakinggan, lalo na po kapag tayo ay merong nilalakad na mayroon tayong mga inaayos, and pagdating natin doon sa counter, sasabihin na fully paid ka na. Alam niyo po yung word na ganito, na fully paid, ay nagbibigay ng sense ng kagaanan sa isipan, sa puso ng bawat isa. Kasi yun naman ang gusto talaga natin. No? At sa ating mga buhay, alam po na marami tayong mga problema, marami tayong pinagkakautangan sa buhay natin. Pero alam nyo, ang mabuting balita na gagawin sa atin, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ikaw ay binayaran ko na. You are fully paid. At ano yung mga bagay na yun na kailangan nating matutunan sa hapong ito? Na tayo ay bayad na sa ating mga pagkakautang at makukuha natin yung detalye ng pagkakabayad sa atin para sabihin tayo ay fully paid. Tayong lahat ay tumayo at basahin natin ang salita ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Declare po natin. Sabi dito sa salita ng Panginoon, you were bought at a price, therefore honor God with your body. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito kami po ay sumasamba sa inyong harapan, ang aming mga puso, aming pong sinusuko sa hapong ito. Panginoon, salamat po na mauunawaan po namin ang halaga ng inyong ginawa sa buhay ng bawat isa. Kaya sasabihin po namin na kami ay inyong pinawalang sala sa lahat ng aming pagkakautang, mga kasalanan o Diyos. Thank you, God. At nararapat, Panginoon, na ang kapalit nito ay ihandog po namin ang aming mga katawan, ang aming puso, ang aming isipan, para kayo ay mabigyan ng kapurihan sa hapon ito. To you be the glory. In Jesus' mighty name, we give thanks. Amen. Tayong lahat ay makakaupo. Alam niyo po, usong-uso ang online. Gusto ko lang bigyan ng pag-unawa. Bawat isa, usong-uso ang online at mga sellers dito. Tapos may mga words sila na nakikita ko yung pre-love. Nakita nyo na ba yon? I'm sure si Sister Lorna, alam niyo yon. Yung word na pre-love, ibig sabihin po yon sa mga online sellers ay mga second hand. Segunda mano, nagamit na. Meron pa pong mga term, yung sa mga sellers nito, sinasabi na rin yung kung may ECQ, mayroon ding EGC, yung excellent good condition sa mga bagay na ito. And then drop-off point, yung sinasabi na yon, and handling fee. Ito mga lingwahe kapag ikaw ay nagtitinda. At yung pinakamasarap na pakinggan dito ay yung pagka yung product mo ay nilagyan ng mine.
Nag-gets na ano yan, nakakaskay kayo? Pag sinabi na mine, ibig sabihin gustong-gusto niya yung produkto na yon. Kaya niya nilagyan ka ng message na mine. And yan ang nais natin iparating. But today, ang gusto ko na iparating din sa inyo, when God said mine sa buhay ng bawat isa sa atin. Nung sinabi ng ating Panginoong Hesus na ikaw ay akin, ikaw ay bayad na sa lahat ng iyong pagkakautang, anong nangyari? Anong nangyari doon? Nung tayo ay, ang ating mga buhay ay sira pa. Yes? Broken, walang patutunguhan, yung malungkot, maraming pinagdaraanan. Yung panahon na walang kapayapaan, magulo ang Panginoon. Ngunit nung sinabi ng Panginoon sa buhay mo, akin ka, you are mine, you are fully paid. Diba nagbibigay ng sense of relief, kagaanan sa atin. Yung binasa po natin sa salita ng Panginoon, you have been bought with a price. Therefore, honor God with your body. Pag-aaralan natin ngayon. You were bought with a price. Kaya sinabi ng ating Panginoon na akin ka because you were bought with a price. Hindi lang po basta-basta na halaga ng pagkabili sa atin. It is a very high price. Alam nyo, technically, yung hindi po talaga libre ang kaligtasan. Sa atin, libre. Pero merong nagbayad doon sa ating pagkakaligtas. And it is the precious blood of Jesus Christ. Yung buhay ng ating Panginoon. Acts 20:28. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Sinasabi dito na binili tayo sa sariling dugo ng ating Panginoon. Kaya maunawaan natin, madalas sinasabi natin, si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero wala tayong malalim ng pag-uunawa. Nung ang ating Panginoon ay namatay doon, yung dugo niya dumanap. It is His personal blood. He bought us with His own blood. Kaya napaka-personal po ang ginawa ng Panginoon. Personal niyang ginawa para sa iyo, para sa atin. Kaya, mga kapatid, sabi ko nga, personalin din natin ang Panginoon. Amen. Amen. Sabi na, narinig niya na yung isimba mo na lang ako. Ipag-pray mo na lang ako. Di ba, narinig na natin yan? Kapag niyayaya ko noon sa yung kapatid ko, or mga kamag-anak ko noon, isimba mo na lang kami, tita. Ipag-pray mo na lang kami. Walang problema ang ipag-pray. Yes, pwede. Pero yung dalhin kita sa langit, hindi pwede yun. Dahil ang salvation ay personal din. Amen. Yun ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Personal siyang pumunta sa krus at mamatay para sa atin. Kaya ang kaligtasan ng bawat isa ay personal. Hindi pwedeng bitbitin ng sino man. Hindi ka pwedeng dalhin. Kaya tingnan natin. Sinabi dito, ilagay natin sa verse, yung sa 1 Corinthians. You were bought at a price. Ibig sabihin, yung personal blood ng ating Panginoon. Hindi lang po iyon na you were bought with a price. Lalagyan natin ng dalawang pangunawa. If you were bought with a price, it is His precious blood. At pangalawa, personal blood. Pangalawa, yung precious blood ng ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, sinasabi dito, for you know that it is not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Jesus Christ. Diba? Meron ba dyan? But with the precious blood of Jesus Christ. Meron pa bang mas precious sa silver and gold? Or diamond or sapphire? Meron pa bang mas precious doon? Meron po. It is the precious blood
of Jesus Christ. Amen. Alam nyo mga kapatid, napakahalaga ng pera. Silver, gold, salapi. Napakahalaga ng pera. Kaya maraming mga tao na isinanla ang buhay dahil sa pera kasi nga mahalaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, wag na wag niyong isasanla ang inyong buhay dahil lang sa pera. Dahil dito, according to the word of God in Mark 8:36, for what if it profits a man if he gains the world but loses his soul? Ano ang mapapala ng isang tao na makuha man niya ang buong kayamanan sa mundo? Ngunit, ang kapalit nito ay ang kaluluwa. Kaya wag po natin bigyan, ay wag nating tingnan na ang solusyon sa lahat ng mga bagay ay pera. Marami nang nagpatunay. Amen. Marami nang nagpatunay na hindi ang pera ang makakapuno sa buhay ng bawat isa. Marami na akong nakita, marami na rin kayong alam na kwento. Pero titingnan natin, malungkot pa rin sila. Sinasabi na pa rin nila na parang kulang. Anong kulang? Ikanang ang mansyon. Lahat na ng uri ng kanila na kulang pa. Spiritually bankrupt sila. Kaya nga, dito po nagpapatunay na kung wala ang ating Panginoon sa ating buhay, walang halaga ang ating mga buhay. Tandaan po natin mga kapatid na merong panapat ang Panginoon sa lahat ng mga pinagdadaanan nating problema. Meron pang mas mahalaga doon kaysa sa pera, kundi ang banal na dugo ng ating Panginoon. Nung tayo ay tinubos ng ating Panginoon, alam niyo po, na hindi siya basta-basta. Sabi ko nga, personal niya. Hindi lang personal, napakahalaga. Yung salita na sinasabi na bought, isa rin sa Greek na mensahe, ay tinubos. Alam niyo pag tinubos, nagsanla ka sa pawn shop, no? At tinubos na mo iyon, ganun, tinubos tayo. Tayo ay nandoon sa pagkakasanla sa kasalanan, ngunit tayo ay tinubos. Ibig sabihin, na tayo ay tinubos dahil, tandaan natin, huwag natin kalilimutan mga kapatid, na merong righteous standard ang Panginoon. Merong righteous standard ang Panginoon na hindi natin kayang abutin. Kaya nga, ang ating Panginoon ay gumawa ng paraan para mabayaran tayo, para tayo ay tubusin sa kasalanan na ipadala ang kanyang anak. Dahil alam nyo na ang righteous, ang hustisya ng Panginoon ay hindi basta-basta, okay na, kalimutan na, hindi pwede po yun. Hindi rin pwede na baliwalain. Hindi yun binabaliwala ang hustisya ng Panginoon. At hindi rin buburahin ng Diyos ang kanyang salita. Dahil parte yan ng kanyang pagiging Diyos, parte yan ng kanyang pagiging righteous. Diba ang Panginoon? He is the righteous judge. Hindi God does not change the rule of justice. Hindi pwede na kalimutan na lang. Okay na lang. Kaya nga, ang kainailangang ginawa ng Panginoon para tayo ay mahugot doon ay ang gawin, ang dalhin ang kanyang anak. Mark 10. Mark 10, 30, 45. Even the Son of Man didn't come to serve, but to serve and to give His life as a ransom. Binigay ang kanyang buhay para sa atin. Ang sagot dito, gusto ng Panginoon tayo ay mapalaya. Kaya, napakasarap na ang buhay ng ating Panginoon, ang siya palang ransom para sa atin. Ang kanyang dugo, ang siyang pangtubos, ang kanyang buhay, ang siyang panubos sa atin. Kaya, minsan, kapag ang ating konsensya, meron tayo na sinasabi sa atin na, wala na, ganyan ka na lang. Sinasabi na wala kang patutunguhan. Sabihin mo kapatid, sa sinasabi ng kaaway sa isipan mo, na ako ay fully paid na. Wala na akong pagkakautang dahil binayaran na ni Kristo lahat-lahat para sa akin. Amen. Amen. Dahil for it is by grace you have been saved. Kaya hindi
pwede nating ipagmalaki na dahil ang dami nating nagawang mabuti, ang dami nating naitulong, o yung mga bagay na ginagawa. Hindi yon ang basihan para ikaw, kapatid o ako, ay maligtas. Kundi doon lamang sa ginawa ng ating Diyos Ama na ipinadala ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kung nanamnamin po natin, napaka-personal at napaka-mahalaga yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya hindi basta-basta lang. Hindi basta-basta lang ang pagkamatay ng ating Panginoon para sa atin. You know? Kaya nga, pwede nating ipahayag na the greatest news, ang pinakamagandang balita na pwede nating sabihin is that Jesus Christ has paid the condemnation for you and me. Dahil sabi ko kanina, kailangang may matay sa mga, kung ikaw ang nagkasala sa gobyerno, ikaw ang makulong, ikaw ang magbayad, hindi ako. Ikaw ang magbayad nun. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ang kanyang anak ang susi ng kabayaran sa lahat ng ating pagkakasala. Because in Romans 6:23, hindi mo sasabihin na wala naman akong nasaktan, wala naman akong naapi, wala naman akong inapakan. Romans 6:23, for all have sinned, lahat ay nagkasala at nagkulang sa kabanalan ng ating Panginoon. Kaya walang makakapagsabi. Alam nyo, kailangan natin. Kaya nga, sinasabi dito, for all have sinned and have fallen short in the glory of God. Ito, ini-explain yung justice ng Panginoon na binayaran tayo. Kaya nga napakaliwanag ang salita ng Panginoon na lahat ng tumanggap kay Kristo ay napawalang sala. Amen. Sino ang tumanggap kay Kristo? Amen. Amen. Salamat sa ginawa ng ating Panginoon. Nung tinanggap natin siya, tayo ay fully paid. Tayo ay nilinis na. Alam niyo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. It's not true that God is angry. Nagkasala ka, palagi mong iniisip galit sa'yo ang Panginoon. Hindi po. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Galit siya sa mga kasalanan. Tandaan, He hates the sin, but not us. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para maranasan natin yung buhay na masagana at yung pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil dito, it will make us free. Amen? Mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya binigyan niya tayo ng laya. Pangalawa na pag-aaralan natin. For you have been bought with a price, therefore, honor God with your body. Dalawa, honor God with your body. Ibig sabihin, you are not your own. Hindi mo na pagmamayari yung katawan mong yan, kapatid. Nung pinalaya tayo ng Panginoon, alam niyo po, nung tayo ay pinalaya, hindi para lumabas sa kanyang kalooban, ha? Pinalaya niya tayo sa mga kasalanan para tayo ay manahan sa Kanya. Naunawaan po natin. Amen. At masasabi natin na meron ng nagmamay-ari sa atin. Kaya nga, you are not your own. Nung tayo ay pinawalang sala, binayaran ng ating Panginoong Jesus ang ating pagkakautang, pagkakasala, masasabi natin na we are not our own. Meron ng nagmamay-ari sa atin. No? Amen? Di ba napakaganda? Huwag mong ikakalungkot, kapatid. Kung ikaw ay binili ng Panginoon at sinabing pagmamay-ari kanya, you are mine. Diba? Malungkot sa buhay natin kung walang nagmamay-ari sa atin. Diba? Ang lungkot-lungkot. No? Minsan, nakita ko yung paninda doon sa aparatos. Isang taon na daanan ko, nandun pa rin. 2, 3, 4 na taon. Sabi ko, ala, kawawa naman. Andun pa rin. Diba? Ang lungkot-lungkot. Kaya wag natin piliin na lumaya sa kamay ng Panginoon. Mas maganda na merong nagmamay-ari sa atin. Sapagkat kapag tayo ay pagmamay-ari ng Panginoon, sagot tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Napakabuti ng Panginoon. Huwag nating naisin na maging malaya para free as a bird. Yung walang nakikialam. You know,
kapag malaya, free as a bird, maraming hunter dyan, maraming huhuli sa iyo. Ano yun? No? Mayroon maraming hahatak sa iyo kapag nais mong maging malaya. Alam niyo, usong-uso din ngayon yung hatakan. Dahil sa pandemya, nagkaroon ng krisis hindi lang sa kalusugan, nagkaroon din ng krisis sa kaperahan. Kaya, hinahatak yung sasakyan, yung motor, yung mga bagay-bagay na merong talagang nagmamay-ari. Kung yung motor mo, pagmamay-ari ng Toyota, dahil hindi ka nakabayad, hahatakin yan. Nauunawaan po natin. Ang point ko po dito, kaya sabi ko na mas mainam na merong nagmamay-ari sa atin kasi may mas matindi pa na paghahatak sa mundong ito. Hinahata tayo ng mundo at ang gawain ng dyablo sa buhay natin. Merong mas malaking paghahatak sa buhay natin. Alam niyo ba? Dati, sabihin ko, dati hindi ka nagbibisyo. Pero bakit hinahatak ka po, parang bumabalik ka doon? Dati hindi ka naman gumagawa ng mga ganyan, tapos gumagawa. Dati aktibo ka, tapos hindi na. Hinahatak ka ng mundo kasi pakiramdam mo mas masaya yung mundo, di ba? Di ba? Naunawaan niyo ang sinasabi ko? Hindi po matatapos ang hatakan dito sa ibabaw ng lupa habang naririto tayo. Kaya sinasabi ko na mas mainam na nasa loob tayo, nandito tayo sa loob ng kalooban ng Panginoon. Nandito tayo sa sphere ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi, alam niyo po ba, yung hatak na yan, every time na sumablay tayo, every time na meron tayong nagawa na pagkakamali, yung dyablo, wala kang silbi. Ay, hindi ka na ganyan ka palagi, ganyan kaya. Palagi kang hatakin ng kaaway hanggang ma-down ka na. No? Ayun yung paghatak ng kaaway. Feeling mo wala ka ng size, wala ka ng silbi, madumi ka. Yun yung hatak ng demonyo hanggang wala na. Sasabihin niya, hindi ka bagay sa church na yan. Hindi ka pwede dyan. Sasabihin niya ng kaaway, hatak yan. Pero tayo, tandaan natin na napakahalaga ng ginawa, for you have been bought with a price. Binili ka ng Panginoon with a high price. Napakataas na uri na hindi pwedeng pagbayaran ng sinumang milyonaryo o uri ng pera dito sa mundo. Kundi with the blood of Jesus Christ. Dahil lamang sa dugo ng ating Panginoon. Kaya kapag may humahatak sa atin, sabihin mo sa humahatak sa iyo, no, may nagmay-ari na sa akin. I am not my own anymore. Pagmamay-ari ako ng Panginoon. Amen? Amen. Isipin po natin na mas mahal ang pinangbayad ng ating Panginoon doon sa kanyang dugo na nang tayo ay niligtas. You were bought at a price. Namnamin po natin yung sinasabi na ikaw, you were bought at a very high price. Therefore, glorify God with your body. Glorify God with your body. Alam nyo, bakit? Dahil may purpose. May purpose ang Panginoon sa atin. Magbigay ako ng isang example. Kapag ikaw ay bumibili ng isang bagay, dalawang i-consider natin. No? Yung price, pag ikaw ay bibili ng bag, yung price, at saka yung pagkagamit nun, yung purpose. Di po ba? Pag bumibili tayo, dalawa lang ang iniisip natin, ano kaya ito? Anong gamit nung binibili? Anong pagkagamitan nung binibili natin? Dalawa lang yon. Kaya nga, nung binili tayo ng Panginoon, nakita niya na ikaw at ako ay may purpose. Merong saysay, merong kang gamit sa ubasan ng Panginoon. Jesus paid the price, and that price is His death, and that death causes His blood. No? Therefore, glorify, purihin natin ang Panginoon sa ating katawan. Sabi dito in Philippians 1:20-21, isa lang doon, so that Christ will be exalted in me,
So that Christ maitaas ang ating Panginoon sa aking bahay, sa aking buhay. Kaya nga kapatid, salamat sa Panginoon na kapag mayroon pa kayong pagkakataon na sumamba ka na. Kung meron kang pagkakataon na makaambag sa gawain ng Panginoon, do it now. At kung may kakayahan ka ba na makatulong sa iba, do it now because glorify God in your body. Amen? Ganun po ang nais ng Panginoon. Kasi yun yung purpose kaya tayo ay niligtas, kaya tayo ay binili ng Panginoon. We have to glorify God in our body. Glorify God how you live and how you die. Dito, nagmamatter. Corinthians 1. 1 Corinthians 10:31. Therefore, sabi dito, so whether you eat, kumain ka o uminom, whatever you do it all for the glory of God. Ulitin po natin, lakasan, basahin po natin. So whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Woo, amen. Do it all for the glory of God. Lahat po ng ginagawa natin, we do it all for the glory of God. Alam nyo, glorify God how we live. No? Namamatay tayo na maluwalhati ang Panginoon sa ating buhay. Nasabihin natin na ubos ang buhay na ito dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Naubos ang buhay na ito dahil sa paglilingkod sa tao. Ang sarap na uri ng kamatayan. Amen. Glorify God how you live or how we die. Sana, mga kapatid, na bago tayo kunin ng Panginoon, ay makaambag tayo sa kabutihan na yung sa gawain ng Panginoon. Makagawa tayo ng magaganda. At sana, sabi ko nga rin, na abutan tayo ng kamatayan na gumagawa sa kalooban ng Diyos. You know, I remember that was 7 years ago. Meron tayong member noon. No? And naiwan yun, tatak sa aking puso. Inabutan siya ng kamatayan na gumagawa sa kalooban ng Diyos. Maski hilong-hilo na siya, si Sister Vicky noon, yung sumasakit na yung ulo niya, kaya pa rin niyang mag-preach, mag-share ng word. After that, kinaumagahan, napunta. Yun ang napakagandang uri ng pamumuhay. Glorify God in your body as you live or as you die. Masumpungan tayo na gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Kaya let it be na panalangin ng bawat isa sa atin na, Lord, Panginoon, gamitin mo ang buhay ko. Let it be the prayer of everyone. Panalangin po natin na gamitin tayo para lumago pa yung mga iba. It is also my prayer. Sabi ko, gamitin mo ako, Panginoon, sa pagbangon ng mga iba pang mga mananampalataya, sa pag-ahon ng spiritual na sitwasyon ng iglesyang ito. And that it should be our prayer, na gamitin tayo ng Panginoon. Because hindi naman natin alam kasi kung kailan matatapos ang termino natin. Mga minamahal kong kapatid, napakatindi ng ating pag-aaral sa hapong ito, na hindi tayo lalabas, na hindi maunawaan yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon para sa atin. At tayo rin masasabi natin na it is worth it. It is worth it yung ginawa niyong pagsuko ng inyong buhay sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi po sayang yung mga panahon na ginugugol nyo na manilbihan sa Panginoon. Hindi po sayang yung inyong pag-ambag, yung inyong mga offering, yung mga pera na inilalagat nyo sa gawain ng Panginoon. Hindi po sayang yon. Hindi rin po sayang yung mga talento nyo na patuloy nyong ginagamit para papurihan ang Panginoon. Ikagalak po natin ang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaganda. Kung maunawaan natin na yun ang purpose natin, to glorify God. Wala nang iba. Glorify God with our body.
Whether you eat and drink, ito ay isa ring paalala sa akin. Na kapag may kinakain ako, salamat sa mga kapatiran, pastora. No? Yung mga kinakain natin, no? We can also glorify God kasi yung epekto sa katawan. At hindi rin pwede yung mga iniinom natin, mga kapatid. Sasabihin natin, thank you Lord for this drink. No. Hindi thank you Lord. Glorify God whether you eat or drink. Nalulugod ba ang Panginoon kapag ininom mo yung bagay na yun? No? Hindi. Kaya nga, whether you live or die, whatever you do, whatever you eat or drink, do it all for the glory of God. Kasi gaganda po ang buhay kapag sinasaalang-alang natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi kapag isinasaalang-alang natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, diyan ka magkakaroon ng kapayapaan. Di ba? Na magkakaroon tayo ng maayos na direksyon sa buhay. Whether we eat or drink, with all, whatever we do it all for the glory of God. Amen. Amen. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Kasi alam nyo ba na, sabi ko ang kahatakan ng kaaway, kasi gagamitin ang mga ito ng kaaway, yung mga bagay na iniinom natin, yung mga bagay na sinasaksak natin sa ating katawan para tayo ay bumagsak. Gagamitin niya ng kaaway, kaya wag natin ipagbalang bahala. Pero ano ang solusyon dito? Tandaan natin, mga kapatid, bago natin i-join ang ating katawan sa sinumang tao, no? Bago natin gawin yung isang bagay, bago natin sabihin yung mga bagay na yon, bago tayo makipagrelasyon sa sino man na yon, tandaan natin, do it all for the glory of God. Lahat ba ng ginagawa natin, ating relasyon sa opposite sex ay nakaka-glorify ba sa Panginoon? At ang ating bang ginagawa, nag-glorify, no? Nais ng kapatid. Kaya sinasabi ko, yan po ang purpose kaya tayo binili ng Panginoon. You are bought with a price. Kaya nga, you are not your own. Ang Panginoon ang may rightful place sa ating katawan. Amen? Siya ang nagmamay-ari na ng ating buhay. Kaya nga ang response natin, ano ang respond natin doon? Edi, honor God with your body. Igalang natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Alagaan natin ang ating buhay. Amen? Amen. Sabihin mo na napagod ka dahil sa Panginoon. It is okay na naubos ang pera mo dahil sa Panginoon. Dahil hindi lang tayo nabubuhay para kay Kristo, tayo rin ay mamamatay para sa Panginoon. Amen? Amen. Kung sasabihin nga natin, sobra naman yan, pastora. Ang taas naman ng demand na hinihingi sa atin. Alam nyo, kapatid, napakataas ng ginawa ng ating Panginoong Jesus sa atin. Namatay siya sa krus para sa iyo. Kaya ang demand niya ay angkop sa kanyang ginawa. Ang demand na to is for us, para sa atin, na maranasan natin yung buhay na malaya. Sabi nga, pag sinabi ng Panginoon sa iyo, you are mine, akin ka. Di ba ang sarap? Fully paid ka na. Woo! What a sign of relief pag sinabi lahat yan. Amen? Amen. Kaya alagaan po natin itong buhay na pinahiram sa atin ng ating Panginoon. Glorify God with our body. Bago ako magtapos, sasabihin ko, balik tayo doon sa 1 Corinthians. First, balik tayo doon. Balik natin doon. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Bakit? Huli na tanong. Bakit kailangan tayong iligtas ng ating Panginoon? Bakit?
1 Corinthians, balik tayo, 1. Chapter 6, verse 19. 6:9. 1 Corinthians 6:9. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Kaya tayo tinubos ng Panginoon. Dahil alam nyo, tayo, kung hindi sa Kanya, pupunta tayo sa impyerno. Yun lang po. Kaya tayo tinubos ng ating Panginoon noon, according to His word. Dahil ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Di po ba napakaganda na nandyan ang Panginoon? He paid the precious price para sa iyo at ako. Kaya tayo, ngayon, nararanasan natin ang buhay na masagana. Tandaan po natin. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Huwag tayong malinlang. Honor God with your body. Huwag kang yung sinasabi dito, yung fornicators, hindi ka pwedeng makipagkaroon ng relasyon sa hindi mo asawa, hindi ka pwedeng magkaroon ng sexual relationship kahit sino man na hindi mo asawa. Fornicators ang tawag po doon, na nakikipag-sex ka sa hindi mo asawa. Ayaw ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya nga hindi natin kaya yun di ba? Kaya nga namatay si Kristo para doon mapalaya tayo doon sa bihag, sa hatak ng kaaway sa buhay natin. Therefore, honor God with your body. Whether you eat or drink, whatever you do, ano man ang gagawin natin. No? Sabi ko din, lahat ng ginagawa natin, whether we magbenta tayo, wala akong against sa nagbebenta. Whatever we do it all for the glory of God. Gusto ko lang i-remind, kayo, mahal ko kayo. I love you, church. Kapag Sunday, if you want to honor the Lord on Sunday, make it as a day to really honor Him. Kapag ikaw ay nagbenta ng Sunday, you are not honoring the Lord. Binigay sa atin ng Lunes hasta Sabado. Anything na pagkakitaan natin pag Linggo, we are not honoring the Lord. Whatever you do it all for the glory of God. Ay, Pastora, hindi naman ako nagbenta. Transaction pera ng Linggo still. Alam ko na hindi natin naunawaan yung iba. But today, church, pag naunawaan nyo, sumunod kayo. Gawin nyo ng Lunes hasta Sabado. Because I believe so, that the Lord will bless you even more. Amen. Kasi, wow, ang anak ko ito, kaya niyang isurrender yung isang araw para ang tuon niya is to glorify me in her body. Ang kanyang isipan ay hindi nakatuon sa pagbibenta, pagdi-deliver, kundi nakatuon ang kanyang isipan na sumamba sa Panginoon. Amen? Amen. Amen! Amen. Glorify God with your body, whatever you do, whether you eat or drink. Balikan ko. Huwag tayong mamamatay dahil kung ano-anong sinaksak natin na droga o pagkain na hindi malusog sa katawan natin. Let the Lord be glorified in whatever we do. Whether we eat or drink. Kasi inilabas ito Napakatindi
ng dinidiman ng Panginoon? Sobra, di ba? Parang ang hirap, hindi po. Kasi kapag pagmamay-ari ka ng Panginoon, kaya mo yan. Kasi andyan naman, natutulong siya sa atin. Amen? Amen. God is there. Ang ating Panginoong Jesus. Ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu. Kaya merong tulong sa atin para mapagtagumpayan natin lahat-lahat. We can be overcomers. We can be victorious. Whatever we do, mag-glorify. Nais ba natin maranasan yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Na yung halaga ng ginawa niya sa atin. Masuklian man natin. While we are alive, habang meron tayong buhay, masuklian natin ang kabutihan ng Panginoon. Hindi natin kayang bayaran ng pera, pero kapag sumunod tayo sa kanyang salita, nakakapagbigay na tayo ng kapurihan sa Panginoon. Amen. Tandaan natin, patuloy kong nire-remind ang church. Now, eto na po yung panahon. Unahin niyo ang Panginoon. Huwag punta pero nagmamadali. Hati. Ibigay niyo buong buo. Glorify ba ang Panginoon sa aking ginawa? At sa ating pag-upo din ngayon, baka isipan natin lumilipat na kung tagal namang mag-preach ni Pastora, sana matapos na. No? Glorify God with your thoughts. Do it all to glorify the Lord. Amen? Amen. You know what? You are precious. Ikaw ay napakahalaga sa mata ng Diyos. Praise God. Kaya, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay personally para sa iyo. Mamatay para sa iyo, para tubusin tayo sa pagkakalugmok sa kasalanan. It is a precious death of Jesus Christ. Kaya, bigyan po natin ng halaga ang kamatayan ng ating Panginoon sa buhay natin. Glorify God in your body. God bless you. Tayong lahat ay tumayo. At habang tayo ay umaawit, yung at the cross, you know, Oh Lord, you search me. You know my ways. Even when I fail you. Kapag ang konsensya mo dinidikdik ka para pabalikin ka, sasabihin sa'yo na wala kang saysay, wala kang silbi, sabihin mo sa dumidikdik sa'yo na ang Diablo wala kang karapatan dahil si Kristo ay namatay para sa akin. Hallelujah, hallelujah. Tandaan po natin, merong paraan. There's a way for us to live right before the Lord. We can. Dahil andyan ang cross ng ating Panginoon. Ang kanyang kamatayan ay ang paglaya ng bawat isa. And those who have received, bawat isa sa atin, ikaw, kung sigurado ka na tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay mo, you have been paid, fully paid ka na. Kaya wag kang mabahala. Follow, honor the Lord. At kung ikaw, hindi pa sigurado, hindi mo alam. Hindi ka pa sigurado na palaging not so sure kung tinanggap mo. Today, if you hear this message, isuko mo ang Panginoon. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Hingi ka ng kapatawaran. Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. He will enter into your heart. Ilagay natin sa paanan ng Panginoon. Ipako natin sa krus yung mga bagay-bagay na humahatak sa atin. Hallelujah. 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 Oh Lord. Oh Lord, you search me. Yes, hayaan nyo ng Panginoon ang saliksikin ng buhay ng bawat isa. You know my way. Even when I fail you, I know you
You go before Yes. me. Look at yourself in need of Jesus Christ. You share my way. Your hand upholds me. I now declare you. Yes. Yes, tanggapin mo ang pag-ibig ng ating Panginoon sa buhay mo. You love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate us from the way? And you made a way. Yes. Where you Yes, sabi ng Panginoon, tapos na. It has been paid full for you. the way. And you made a way. When you said that is done. And when the earth Yes. falls from my eyes, Mga kapatid, sa oras na ito, you stand before when the Lord stands before you, sinasabi niya sa iyo, mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal kita. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig sa buhay po ng bawat isa na narito. You have paid the highest price. Yes, Lord. Hindi nga po ang kasalanan ang siyang maghihiwalay sa amin at sa inyo. Ang iyong pag-ibig ang siyang magbubuklod, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Lord, sa hapong ito, dalangin ko sa buhay ng bawat isa. Una, maraming salamat, O Diyos, sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nung kayo ay napako at ang inyong dugo ay duman. Ito ay kapalit ng pagtubos niyo sa aming mga buhay. Na kami ay inyong pinalaya sa anumang uri ng kondemnasyon sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Napatuloy po namin sabihin na ang iyong pag-ibig ay hindi po masukat ang lawak, ang lalim ng iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Na gumagawa kayo ng paraan, O Diyos, para patuloy niyo kaming abutin. Ang inyong habag, ang inyong grasya ay patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isa. O Diyos, hindi po kawalan ang pagsuko po namin ng aming buhay sa inyo. Hindi po kawalan ang aming panahon na ginugugol sa inyong harapan, sa inyong ulasan. Hindi rin po kawalan, O Diyos, ang pag-ambag namin para ang inyong gawain ay mapalaganap. Maraming salamat, O Diyos, sa pribilehiyo na pinagkaloob niya sa buhay ng bawat isa.
na masumpungan niyo kami, O Diyos, na even sa hanggang huli ng aming buhay, masumpungan niyo kami na gumagawa ng inyong kalooban. Help us, O Lord, tulungan niyo kami. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Nabigyang halaga ang inyong ginawa sa krus para sa buhay na masagana na ngayon ay natatamasa na po namin, Diyos. At sa oras na ito, aming Ama, tulungan niyo kami na mabigyan kayo papurihan sa aming buhay. Sa anumang ginagawa po namin, sa mga salitang lumalabas sa aming mga bibig, sa mga karelasyon na aming ginagawa, sa relasyon po namin sa aming kapwa, na ito ay nakalulugod sa inyong harapan, O Diyos. Help us. Tulungan niyo kami, Panginoon, na isaalang-alang sa aming mga buhay ang inyong kaluwalhatian. Help us, Lord, to obey you. Tulungan niyo kami, aming Ama, na sa lahat ng aming ginagawa, even sa paghahanap buhay po namin, O Diyos, na maging tapat po kami sa inyo, sa mga business dealings po namin, O Diyos, sa mga relationships na kung meron kami, O Diyos. Be glorified. Dahil ito po ang inyong ginawa sa amin. You have delivered us from condemnation and you have brought us this brand new life. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay na masagana na tinatamasa po namin. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Manatili po tayo na tahimik even for a minute sa presensya ng Panginoon. Allow the Lord to search your hearts today. Hayaan natin na ang Panginoon ang sumaliksik sa buhay po natin. At kung kinakailangan mong bumangon muli sa harapan ng Panginoon, bangon. If you need to surrender, you need to surrender the sin in your life. Surrender it to the Lord. Huwag tayong manahan sa kabigatan, sa guilt. Dahil ang guilt na yan ay gawain ng kaaway. Sukudin natin ang takot na kulang. Because God is so rich. May panapat ang Diyos sa lahat ng uri ng pangangailangan natin. Amen. Praise God. It has been paid fully for you and me. Sapat at tapat ang grasya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Thank you.
hayaan mo na ikaw mismo, kapatid, ang magsabi sa Panginoon, minamahal kita. As you have surrendered that sin, that weakness in your life, declare to the Lord, minamahal kita. With that declaration, God is pleased. Minsan pa sabihin natin, minamahal kita, O Diyos. Minamahal kita. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Sinamahal, sinasamba kita. Minsan pa sabihin natin, minamahal kita. Hallelujah! Yes! Declare your love to God. Ideklara mo ang pag-ibig mo sa ating Panginoong Jesus. Samba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Kabanal-banal ang Diyos. Kabanal-banal ang Diyos. Walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabi, ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos. Kabanal-banal ang Diyos. Walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabi, ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Minsan pa sabihin natin, kabanal-banal ang Diyos. Walang, yes, itaas natin ang kabutihan. Ang kabanalan ng Diyos ay luluhod. Oh, lahat ng labi. Lahat ng labi. Oh, yes. Sasabi, declare, ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Sabihin natin, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Minsan pa, ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Yes, ideklara mo na ang Panginoon ang Diyos ng buhay mo. Hallelujah! Thank you, Lord. God bless you, church.